Sabay sanay kaming kumakaing apat sa kusina habang nagkukwentuhan. Plano kasi ni Manang Panyang na magluto ng ginataang kalabasa bukas kaya napag-usapan namin kung anong masarap ipares dito. Hawak bangkay ni kamay ko sa ilalim ng mesa. Pilit ko itong binabawi habang kumakain at nag-uusap. Hawak ni Rodante ang kamay ko pero ayaw niyang bitiwan. Ang kamay ko, bulong ko sa kanya. Nakangiti siyang habang sumusubo. Hayaan mo na ako, Rodante. Magsasalita sana ako pero sinubuan naman ako ng pagkain ni Rodante, mabilis akong umiling. Ayoko, nakakahiya naman ng Panyang. Oh, bakit ka mahihiya? Mag-asawa naman tayo, ha? Pakiramdam ko, pinamulahan ako ng mukha sa mga sinasabi ni Rodante. He's been acting like this since the day he found out about the pictures, clingy, sweet, at halos ayaw nang humiwalay sa akin, to the point where I had to remind myself that everything is just temporary. Ano bang binubulong-bulong nyo dyan, ha? Gulat na napatingin kami kay Manang Panyang, nakangiti ito pati ang isa pang katulong habang nakatingin sa amin. Parang may sarili kayong mundo, ha? Nakakalimutan nyo na kami. Hindi, Manang Panyang, may sinasabi lang ako sa asawa ko. Tiningnan ako ni Rodante at kinindatan, nailang na lang ako. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, nakatanggap ng tawag si Rodante. Sinagot niya yun sa bungad ng pintuan, mukhang seryoso ang tawag dahil sa reaksyon ng mukha niya. Pagkatapos niyang ibaba ang call, nakangiti siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa mga lobby. May nakuhang impormasyon ang mga tao ko tungkol sa nagpakalat ng edited pictures mo. Pupuntahan ko sila ngayon, babalik agad ako. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko man lang nagawang mag-react. Hindi ko napigilan si Rodante, agad siyang nakaalis. Determinadong malaman kung sino ang taong nasa likod ng mga kumalat na larawan na may mukha ko. Napatingin ako kay Manang Panyang, maging ito ay nilang at nag-aalala rin. Diyos ko, siguradong ikakagulat niya oras na nalaman niya ang totoo, ani Manang Panyang. Mawawala ng silbi ang lahat ng ginagawa naming ito kapag nalaman niya ang bagay na iyon. Sinubukan kong tawagan si Rodante pero hindi siya sumasagot. Naghintay kami buong araw sa pagbalik niya, pero katakatakang matagal itong hindi bumalik. Sumapit na ang gabi, wala pa rin siya. Manang Panyang, nag-aalala na ako kay Rodante, tumawag na kaya tayo ng pulis? Wala pang 24 na oras, hindi rin tayo pakikinggan ng mga pulisya. Pero Manang, iba si Rodante. Mayaman sila at maraming kaaway sa negosyo, baka kung ano na ang nangyari doon. Nasa kalagitnaan pa kami ng pag-uusap nang marinig ang biglang pagbukas ng pinto. Baka si Rodante na yan, bulalas ko. Nagmamadali kaming tumakbo papunta sa front door ng bahay. Hindi nga ako nagkamali, si Rodante nga ang dumating, pero napasinghap kami sa gulat nang makita ang hitsura niya. Anong nangyari sa'yo? Agad ko siyang nilapitan at tiningnan ang ayos niya. Para kang gumapang sa putikan, ang dumi ng damit mo, ano ba talagang nangyari? Hindi niya ako sinagot, tiningnan niya lang ako at pagkatapos ay dumiretso siya sa hagdan para umakyat sa kanyang silid. Nagkatinginan kami ni Manang Panyang. Tinanguan niya ako na parang sinasabi na sundan ko ito, bagay na sinunod ko. Pagdating ko sa loob ng kwarto niya, nakahubad na siya ng damit at nababalutan ng puting tuwalya ang katawan. Akmang papasok siya sa shower, pero huminto at nilingan ako. Karel, natigilan ako sa tono ng boses niya. At anong sabi niya? Satana, mula nang mawalan siya ng alaala, asawa ko na ang tawag niya sa akin, hindi kaya, nakakaalala na siya. Asawa ko, nanlaki ang mga mata ko, nakahinga ako ng maluwag nang sabihin niya yun, wala pa siyang naaalala. Lumapit ako sa kanya at yamakap ng mahigpit. Akala ko, hindi mo na ako maalala, baliktad, nawalan siya ng alaala. Pero bakit yun ang nasabi ko? Dahil kaya kapag bumalik ang alaala niya, mawawala na ako sa puso't isipan niya, Leon ba ang dahilan kaya nasabi ko yun? Gumanti ng yakap sa akin si Rodante, mahigpit na yakap. Asawa ko, mahal kita, malungkot akong ngumiti, may kung anong kirot akong nararamdaman sa puso ko nang marinig ang mga salitang yun, mahal din kita, bulong ko. Nagtaka ako habang nakatingin kay Rodante mula sa nakabukas na pintuan ng kwarto niya.
Malaki ang ipinagbago niya simula nang bumalik siya noong isang araw. Ngayon, madalas na siyang tahimik at hindi na rin ako masyadong kinakausap. Ayaw niyang lumabas ng bahay, ayaw pumunta ng garden. Nababahala na nga kami ni Manang Panyang. Ganito pala ang pakiramdam ni Manang noong ako ang nagkakaganito. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya nang umalis siya ng bahay? May naaalala ka na ba? Basag ko sa katahimikan. Nilinggan niya ako at inilingan. Bakit ganyan ka? Why, ganito ba ako noong may alaala pa ako? Napalunok ako sa tanong niya. Pinili kong hindi sumagot at pasimpleng umalis. Hindi na rin niya ako pinigilan, hindi katulad ng dati. Pagkababa ko, tahimik ang buong bahay. Nasa palengke sina Manang Panyang, kami lang ni Rodante ang nandito. Natagpuan ko si Kuting sa tabi ng pool. Napangiti ako at nilapitan ito. I Saturday down beside the pool and started playing with Kuting. My life is so complicated, Kuting. Minsan, gusto ko na lang maging potato. Ayoko nang mag-isip pa, lalo na kapag tungkol kay Rodante. Sasakit lang ang ulo ko. Kung gusto niyang magsabi sa akin ang nangyari sa kanya, magsasabi rin siya. Kung hindi, rerespetuhin ko. Karel, napapitlag ako nang marinig ang malakas na boses na yun. Rodante, what the are you doing there? Nagmamadali niya akong nilapitan. Madilim ang mukha at salubong ang mga kilay at saka hinila ako palayo sa pool. Ano na naman ang ginagawa mo sa tabi ng pool? Nanlaki ang mga mata ko sa takot dahil sa hitsura ng mukha niya. Mula nang mawalan siya ng alaala, ngayon ko lang siyang nakitang ganito sa akin. I'm sorry, I was just playing with Kuting. Napamura siya ng mahina at saka mariing pumikit. Bakit ba galit na galit ka? It's not like I did something wrong. Muli siyang tumingin sa akin, mataman akong tinitigan. You tell me, bakit ba galit na galit ako sa tuwing lumalapit ka sa pool? May ginawa ka bang hindi ko maalala? Natigilan ako sa tanong niyang iyon. Doon ko napagtanto, 2 beses na nang sinubukan kong bawiin ang sarili kong buhay dito sa swimming pool. I'm sorry, Rodante, nagbaba ako ng paningin. Habang tumatagal, lumalambot ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Sinalubong ko ang mga mata niya, at ilang segundo rin kaming ganoon bago niya ako hinalikan sa mga lobby. Pabigla yun kaya noong una, gulat ang naramdaman ko at hindi ako tumugon. Pero kalaunan ay unti-unti akong nadadala, hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa mga halik niya. Binuhat ako ni Rodante at dinala sa kwarto ko. Sinimulan din niyang habarin ang aking kasuutan nang mahihigi niya ako sa kama. Nagsimula akong manginig sa pinaghalong takot at matinding kaba, at napansin yun ni Rodante kaya natigilan ito. I was naked in front of him, yakap ko ang sarili ko upang ikubli sa kanya ang hubad kong katawan. Natawa siya. Why are you shivering? Are you afraid? Marahan akong tumango. This is the first time we're doing it, again. Hinaplos niya ang aking pisngi. It's okay, this won't hurt. I'll be as gentle as a bull. Natigilan ako sa narinig. Bull? That's not gentle, that's wild. Exactly. Kinindatan niya ako bago niya tuluyang hinubad ang suot niyang damit. Umawang ang mga labi ko nang makita ang katawan niya. I swallowed hard. When he took off his pants and underwear, muli kong nisalayan ang buhay na cobra. Hinawakan niya ako sa baba at itinaas ang paningin ko. Hindi mapakali ang buong sistema ko habang nakatingin sa mga mata ni Rodante. Mga mata niyang puno ng pagnanasa. Tuluyan niya akong inibabawan, at napuno ng malalakas na anghel at ang 4 na sulok ng silid. Naalimpungatan ako dahil sa lamig na nanunuot sa mga braso ko. Sa pagmulat ko ng mga mata, napakurap-kurap ako nang makitang nakatingin sa akin si Rodante. Napansin kong mingiti sa mga labi niya. Marahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok ko sa aking mukha at saka ito inipit sa aking tainga. Nakaramdam ako ng hiya kaya hinatak ko ang kumot hanggang sa mukha ko. Tanging mga mata ko lang ang hindi natatakpan ng kumot. Are you shy? Hindi naman, ngayon ko lang napansin, asawa ko, hindi ka lang maganda, sobrang ganda mo. Pabiro ko siyang inirapan. I'm not used to getting a compliment. Ikaw talaga, inalis niya ang kumot sa mukha ko at hinalikan ako sa mga labi. Dampi lang yun, pero napangiti kaming dalawa matapos maglapat ng ilang beses ng mga labi namin. Nag-enjoy ka ba? He whispered in a deep and husky voice.
Liyong tipong kagigising lang niya mula sa pagtulog, natawa ako na nahihiya. Bakit ganyan ka magtanong? Kasi nag-enjoy ako. Matagal na ba nating hindi nagagawa ito? Ilang segundo akong hindi nag-himik. Oo, matagal na, dahil sa ibang babae na niya ginagawa ito. Bakit mo natanong, well, masikip ka, pakiramdam ko, pinamulahan ako ng buong mukha. He laughed and started giving me small kisses on my face. Rodante, ano ba? Parang bata na naghila muli ako ng kumot at itinakip sa aking mukha. So, ano nga, nag-enjoy ka ba? Hindi ko alam kung paano ako noon. Baka masarap akong trumabaho noon at hindi na ngayon. I wanna know so I can satisfy you next time. May next time pa, nagulat ako pero tinanguan ko siya. Yeah, I enjoyed it. Really, ha? Hinuli niya ang mga labi ko at binigyan ako ng mariring halik. Tutugan sana ako pero bigla siyang tumigil at umibabaw ulit sa akin. Nataranta ako, mabuti na lang dahil napigilan ko siya. What, don't you wanna do it again? Pilit niya akong ninanakawan ng halik sa mga lobby. It's time for your medicine, uminom ka muna ng gamot. That can wait, no, it can't. Sandali, bumangon ako at nagbihis. Bumaba ako ng kitchen at nakitang nakabalik na si Manang Panyang, ngumiti ito nang makita ako, hindi nagsasalita, nakangiti lang. Manang talaga, natatawa at nilang kong sabi, pagbalik ko sa kwarto, sinadya kong iwan na nakabukas ang pinto para hindi natangkain ni Rodante na umisa. Here, drink this, tinanggap niya ang iniabot kong baso ng tubig at gamot, matapos inumin, hinila niya ako sa kamay pakandang sa kanya. Ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon, nakatingin lang siya sa mukha ko habang marahan na hinahaplos ang pisngi ko. Ayoko nang bumalik ang alaala ko, natigilan ako sa sinabi niya. Bakit naman, natatakot ako, he looked at me straight in the eyes, walang bahid ng pagbibiro ang mga mata niya. Kung anong klaseng tao ako noon at kung anong klaseng asawa sa'yo, ayoko nang maalala, Karel, masaya na ako ngayon, heto, kasama ka. Ngumiti ako, Rodante, kapag hindi bumalik ang mga alaala mo, paano mo mapapatakbo ang negosyo nyo? I can learn how to do it, iba pa rin ang may alaala ka. Umiling siya, he took my hand and brought it to his lips, gently kissed it. I'm sorry, nakausap ko na ang taong binayaran ka para hanapin ang gumawa sa iyo ng bagay na yun, napalunok ako sa narinig. Alam na niya ang totoo, why didn't you tell me? He asked. Rodante, it was my mistress, napalunok ako, mukhang hindi sinabi sa kanya ng taong inutusan niya ang lahat. Bakit kaya, nalaman kaya ni Nadihan at Jamir ang ginagawa niya kaya kinausap nila ang taong hired ni Rodante? Magbabayad siya, he said with determination in his brown eyes. I shook my head. Rodante, wala kang naaalala kaya nasasabi mo yan. Rodante, paano kung siya ang mahal mo? Paano kung ikaw na ang mahal ko ngayon? Wala na akong pakialam sa kanya at sa nakaraan, ikaw na lang ang mahalaga sa akin. Ikaw lang. Let's start over, okay. Matagal ko siyang tinitigan sa mga mata niya. Dahil sa mga tingin niyang ito, nahihiling ko na sana hindi na lang bumalik ang mga alaala niya. I nodded at him and we shared a kiss. Bawat segundong dumadaan, lumalalim ang halik namin. Anong ibig sabihin nito? Naghiwalay ang mga lobby naming dalawa at automatikong nabaling sa pinto ang paningin namin. Napasinghap ako sa nakita. Karel, nanlaki ang mga mata ko nang makita siya sa bungad ng pinto. Sa aming dalawa, hindi ako ang dapat na natatakot ng ganito. Wala akong ginagawang masama dahil mag-asawa kami ni Rodante. Iyon ay kung iba lang ang sitwasyon namin, bali-baliktaran ko man ang mundo. Ilang beses man kaming ikasal ni Rodante, hindi pa rin magbabago na si Mira ang mahal niya. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong napatingin sa akin si Rodante. Mira, he whispered, she's Mira. Mabilis na pumasok sa kwarto si Mira at sinugod ako. Halika rito, malandi ka. Malakas na tili ang kumawala sa mga labi ko nang hatakin niya ng malakas ang buhok ko. Halos humiwalay ang anit ko sa aking ulo sa lakas ng pagkakahila niya. Sa sobrang sakit ay napaluha na lang ako habang pilit ko makawala sa mga kamay niya. Karel, narinig kong tawag ni Rodante sa aking pangalan,
Bigla akong itinulak ni Mira kaya napasadsad ako sa sahig. Langhiya ka, napakalandi mong babae ka, aasin mo pa sa akin si Rodante. Malakas akong dumaing nang maramdaman ang matinding pananakit sa tagiliran kong tumama sa isang paa ng kama, hindi pa ako nakakabawi nang maramdaman kong muling hinila ni Mita ang buhok ko, pinaharap niya ako sa kanya at malakas na sinampal. Haliparot ka, wala kang karapatan sa boyfriend ko. Mabilis kaming nilapitan ni Rodante at malakas na hinatak si Mira palayo sa akin, parang isang magaang bagay si Mira nang itulak ito ni Rodante palayo at isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito. Napasinghap ako nang makitang bumagsak sa sahig si Mira, parang nag-slow motion ang lahat sa paligid ko. I saw her surprised face, hindi makapaniwalang tiningnan niya si Rodante habang hawak ang pisngi kung saan tumama ang palad nito. Rodante, tawag ko sa kanya, nilinggan niya ako at agad na nilapitan, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Are you okay? Sinipat niya ang pisngi kong tinamaan ng sampal ni Mira, nabahira ng galit ang mukha niyang iyon. Tinulungan niya akong makatayo at maingat na pinaupo sa dulo ng kama. Nakita ko sina Manang Panyang at isa pang katulong na nasa bungad ng pinto. Nakatingin lang sila sa amin, nag-aalala ang mga mata. Rodante, malakas na sigaw ni Mira, nangingilid ang mga luha sa pisngi nito. Bakit mo ginawa yun? Paano mo nagawang gawin yun sa akin dahil sa babaeng yan? Dinuro niya ako habang patuloy pa rin sa pagbagsak ang mga luha niya. Dito ka dapat sa tabi ko, ako ang dapat na kinakampihan mo, and not that bitch. Hey, you watch your language. Agad kong pinigilan sa braso si Rodante ng akmang lalapitan niya si Mira. Pulang-pula ang mukha niya nang dahil sa galit, mahigpit din na nakakuyom ang mga kamao niya. Pagsalitaan mo pa ng masama ang asawa ko, makakatikim ka ulit sa akin. Asawa mo, umawang ang mga labi ni Mira. Nanlilisik ang mga mata na tumingin siya sa akin. Anong ginawa mo kay Rodante? Anong ginawa mo sa boyfriend ko? Boyfriend? Rodante mockingly laughed. You're calling me your boyfriend? Are you stupid? Don't you know I'm married? Lalapitan niya sana si Mira pero mabilis ko siyang pinigilan. I gently shook my head and held onto his arm. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Muling nagbalik sa akin ang araw na nakunan ako ng dahil sa kanila. Tumingin sa akin si Rodante. Napalitan ng pag-aalala ang galit na makikita sa mga mata niya nang matitigan ang mukha ko. Aayusin ko ito. Sandali lang ito, he whispered. Anong nangyayari sa iyo, Rod? Stay. Nakalimutan mo na ba kung para kanino ka? Akin ka lang, huminga ng malalim si Rodante. Nagpipigil ng inis na muling nilinggan si Mira. Sa asawa ko lang ako, and that's Karel, not you. Umalis ka na sa pamamahay ko dahil sa susunod na saktan mo ulit ang asawa ko. Ipapakulong kita.